Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan ngayon Unique tong unique tong itong topic natin kasi itong viewer na to ay I believe anti-ghost hunter din. Pero inaaway ako, hindi ko alam kung bakit. Kasi 'di ba, kagabi na-topic ko yung yung tungkol dun sa mga nagpapadibang kay Alpha, 'di ba? Madalas ko na kasing sinasabi, hindi ko pwede i-debunk sila Alpha kasi nga umami na. Paulit-ulit ko na lang sinasabi yan 'di ba? Kasi ang hirap kasi umintindi men. O ngayon, ito si Sir ang nag-initiate na pati si Alpha. Isa ito si Sir Jericho channel. Ano ba channel nito ni Sir? Para ma-address natin ng tama. Si Sir Jericho channel. Diba? Jericho A channel. Ito yung channel ni Sir. Diba? So ito yung mga naka-subscribe sa kanya. So ang unang argument ni Sir, si Alpha din i-debunk mo. Sabi ni Sir. Then sinagot ko kagabi, hindi ko pwedeng i-debunk si Alpha kasi nga umami na. Ang katwiran naman ni Sir, to be fair sa kanya, may point naman siya na sabi niyang ganon. Hindi matagal nang umamin eh. Sabi niya ganon. Paano yung mga bagong tama ba ako? Correct me if I'm wrong Sabi ko umamin na. Paano yung mga bago daw na naniniwala ngayon? Paano sila? Ang rule ko kasi sa sarili ko, wala akong pakialam doon sa tagal. Let's say, kasi ang pinagbabatayan ko lang, kapag ka umamin na sa akin, hindi ko na i-content. Sabi niya, 12 months ago, umamin na daw. Wala pa ako nun. So, nung pinapanood ko, wala akong knowledge doon sa ganung bagay. Then, dinidibang ko sila Alpha Go 01 nun. Sila, saka ko tuloy nalaman na umamin. Tingnan nyo, kung ilang videos lang ang nagawa ko kila Alpha. Punta tayo sa channel ko ha. Kasi hindi ko alam yung mga issue sa Ghost Hunters nun eh. Nag-start ako kay Beams Ghost TV. Ang topic kasi noon, ang mainit na topic noon, kilala si Jovelyn Gallieno. Si Ultimate Sasuke yung dahilan kung bakit napapasok ako sa ghost hunting. Kilala ninyo si Jovelyn Gallieno? Yung nawawala na yung sa Palawan, yung kinidnap, then after a week yata nakita yung kalansay na siya. Ngayon, si Beams Ghost TV, kiniklaim niya na alam nung duwende niya kung nasaan si Jovelyn Gallieno. Yun ang kauna-unahan kong dinibunk. Nung umiyak si Beams Ghost TV, nakipagsagutan na ako sa kanya. Then, sa kakapanood ko ng mga videos, nagsasuggest na yung mga ibang ghost hunters na nakatulad ni Beams Ghost TV. At most of them, taga Mindanao. Doon na pumasok yung mga videos nila Alpha Go 01, nila Ngayon, punta tayo dito, search natin. Alpha video. Mga videos tungkol kay Alpha. O kung mapapansin nyo dito, ang huling-huling debunk ko kay Alpha nun, kailan to? Tingnan ko ha. September 2022. Ayan October 2022. Kasi itong bandang
ito tong November at ano na to yung content, hindi na pang debunk kay Alpha to eh. Kinokomentan ko na lang to as if kung ano yung video nila AlphaGo01. Pero itong last video ko sa kanya na debunking ay October 15, 2022. So ganito kasi ang istorya niya, ano. Ito, kulto content again. Nag-start ako September, dinidebunk ko. Pati nga si Litoy, buhay pa si Litoy nun eh. Kilala nyo si Litoy? Ay, hindi nyo pala nakikita. Sorry. Ito yung video ko kay AlphaGo01. Kilala nyo si Litoy? Dinidebunk ko si Alpha nun. Hindi ko alam yung issue sa kanila nila Kuya Red at Donsky. Kaya dinidebunk ko si Alpha that time. Then ito, yung pinakahuli kong content, itong napagalaw ni AlphaGo01 yung lapis, October 2022. October 15, 2022. So dahil sa content ko na yan, na nag-comment sa akin si AlphaGo01, minura ako niyan eh. I don't know kung anong video yun, pero isa sa mga debunking ko yon na minura. Minsan, ang alam ko na paringgan pa nga yata ako na nagnanakaw din ako video ng time na yun. Then dumating yung time na nagkaroon kami ng common cause. Ito kay Reborn. Anong nangyari ganito? Ikukwento ka. Sir AlphaGo01, ikukwento ka kung paano tayo nag-start na may nagreklamo kay AlphaGo01 tungkol kay Reborn. Na di umano daw nang hihingi daw ng pang down yata sa motor si Reborn kay AlphaGo01 nagsumbong. Ngayon, dahil kilala ako ni AlphaGo01 na nagde-debunk nga, lumapit sa akin si AlphaGo01 para ilapit yung OFW na nagsusumbong. Doon nag-start. Hindi kayo tinrider ni baka isipin nyo tinrider kayo ni AlphaGo01, di ba? Hindi kayo tinrider ni AlphaGo01. Ang ginawa lang ni hindi kayo nilaglag ni AlphaGo01. Ang ginawa lang ni AlphaGo01, since may reklamo yung OFW, sa akin niya lang in-endorse. Anong nangyari? Nag-usap-usap kami tungkol dyan. Tapos nung nag-usap kami dalawa ni AlphaGo01, doon na siya Sir Bungo, alam mo naman yung di ba? Namura din kita dati noon, ganyan. Pero alam niyo na, sabi kong gano'n, since may understanding na tayo, di ba? Umamin ka na rin. Di ba? Wala na rin akong pakialam sa inyo. Kaya doon nag-start matigil na tong kadedebang ko. Tong na to. Wala akong knowledge doon sa dati. Doon sa dati na nag-aminan sila, yung kay Donsky noon, yung aswang, yung dati. Wala akong knowledge doon. So after noon, dahil umamin na sa akin, di ba? Documented naman yan eh. Kung gusto mong makita yung PM mo ko sa FB page ng Bungo TV, iaano ko yung screenshot. Tinigilan ko na to. Doon na nag-start tigilan. Ngayon, kung pipilitin mo i-debunk ko ulit, useless nang i-debunk to dahil sa akin, umamin na. Ngayon, ang yun ang sinasabi ko, ang kulit-kulit nyo, hindi ko pwedeng galawin yung mga umamin na. Ngayon, kung may nabibiktima pa yan, wala na akong pakialam dun, men. Di ba, ginawa ko na yung part ko. Ngayon, ganito ang nangyayari eh. Kapag mamaya, sasagutin ko yung mamaya. Paano yon pag may mga bagong dumating? Yun ang tanong eh, paano pag bagong may dumating? Mamaya sasagutin ko yon na hindi alam yung ginagawa nila AlphaGo01 before. Diba? Sagutin natin yung mamaya. Pero nung kinikwento ko yan, sinabi ni Jericho, nagki-credit grab, sabing ganun niya sa akin. Wag ka kumuha ng, ito yung sinabi nyo, wag ka kumuha ng credit sa pag-amin ni Alpha. Kasi 12 months ago, umamin na siya na for content purposes video nila. At hindi sila umamin dahil sa'yo. Wala akong sinasabing umamin sila dahil sa akin. Wala akong sinasabing umamin. Sinabi ko, umamin na sa akin. Dahil ba sa, kakadibang ko, umamin yan? Ba't naman,
dahil sa akin, wala pa ako nun. Diba? Pero nung dinidibang ko sila, hindi ko alam na umamin sila nung dinidibang ko sila. Now, nung nagkausap kami dalawa, umamin siya sa akin. Pati napalive yan dahil kay Reborn Diba? Sinabi, yung scripted na yan, alam naman na natin yung totoo dyan, diba? Gumanon din siya nun. Kaya tinigilan ko na, sa public niya rin inamin nung time na yon. Kalkalin niyo yung live ni AlphaGo Siron. Kaya, walang sense para i-debunk ko uli yung si AlphaGo 01. Diba? Diba? Tapos sabi niya, wag daw, hindi ko kinuha, sinabi ko lang, umamin lang sa akin, kaya tinigilan ko na. Ba't saan magkakaroon ng credit yan? Actually, lahat nga ng debunking na ginagawa ko dito, credit sa mga fans din nila dahil sila yung nagsusumbong sa akin Diba? So dito nagsimula yung argument namin nung sinabi ko, ang titigas ng ulo nyo, ba't ko ididibang umamin? Tapos ito si Jericho Channel, nagwala na siya, napunta na siya sa ibang topic. Kasi ang unang topic namin, yun nga pagdedebang kay Alpha na hindi na nga pwedeng gawin dahil umamin na nga sa akin. Kasi sa akin, ba't ako magdedebang sa mga taong wala akong pakialam doon sa mga nanonood? Diba? Yung kung hindi pa nila, basta umamin na sa akin, nasa video ko na yun, makikita na nila yon pag nag-subscribe na sila sa akin at pag maiintindihan na nila yung awareness na kinakalat ko once na mag-subscribe sila sa akin. Diba? Sabi, biglang bumana to, EMF pump, yung maskara mo yun. Kinakahiya mo, karakas mo, 'di ba? Napunta na sa shallow topic yung yung usapan, 'di ba? Tapos sabi ko gano'n, punta ka sa shorts ko, wala akong maskara doon. 'Di ba? Balikan mo ako if nakakahiya ang mukha ko, ikaw nga aso ang picture mo . Tapos sabi gano'n, iba yung Bungo Marcos sa Bungo TV. Bakit kaya nagpalit ng channel tapos nag-cover ng muka? Men, walang sense to Kung pupunahin mo na naman yung cover ng muka ko, walang sense to. Ang sinasabi ko, objective truth Di ba? Paano ba natin malalaman yung objective truth na yan? Kahit sino pa ang magsabi nun, di ba? Kahit si Satanas pa ang magsabi ng objective truth, di ba? Papaniwalaan mo yun dahil yun ang totoo. Objective truth. Wala nang kinalaman yun sa nagsasalita. Parang ganito, kapag sinabi ko na ang yellow ay malamig, kahit ba naman na killer ako, kahit ba naman na ako ay nakapatay ng 100 tao, totoo pa rin talaga sinasabi ko na malamig talaga ang yellow. Sinabi ko, maalat ang asin. Kahit ba naman na swindler ako, estapador ako, totoo naman talagang kailangan maniwala ka sa akin na maalat talaga ang asin dahil yun ang totoo. Objective truth. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung hindi nakaka-apekto kung nagtakip ng mukha o hindi. 'Di ba? Nakatakip ako ng mukha, ipinakita ko doon sa video, kinakalabit ni Zards yung kamay ni Boy Balod bago siya sapian. Mawawalang bisa ba yun, men, dahil nakamaskara ako? Hindi. Di ba? walang bearing. Napakawalang bearing ng argumento na yan, men. Wala tayong pupuntahan diyan. Kahit na pa ang sabihin mo sa itsura ko sa ko, yung mga sinasabi ko objective truth. May nahuli ba dun sa Dun sa video ni Reborn na nagtatago? Dinilit niya yung video, di ba? O dahil ba nakamaskara ako? Hindi mo na paniniwalaan yon? Totoo naman, dinilit niya. Objective truth yun Hindi naman subjective yung pinag-uusapan natin. Objective truth. Yung katotohanan.
Na kahit kailan, hindi nababali yun. Kahit na nakamaskara pa yung nagsalita nun o hindi. Diba? Ano ba mga objective truth na na alam nyo? Diba? Ang apoy ay mainit. Abay, kahit ba naman nakamaskara ako, sabihin ko na apoy ay mainit. At talaga naman mainit yun. Anong gagawin ko? Katulad dun sa video ni Donsky, nakamaskara ako. Nakita dun may bata. May bata na nahagip. Oh. Mali na ba yun? Nakita nyo naman, objective nakita. Kasi ang objective kasi, yan yung truth na lahat tayo mag-a-agree. Hindi mo pwedeng, magkaiba yan sa subjective. Ilang beses ko nang sinasabi dito yung pagkakaiba ng subjective. Hindi naman opinion ang ginagawa ko eh. Ang opinion kasi, subjective yon. When I say subjective, yun lang yung tingin ko, ano yung mga bagay na subjective. 'Di ba? Luto ng nanay ko ang pinakamasarap sa buong mundo. Subjective yun eh, para sa akin yun ang Yun ang pinakamasarap sa akin eh. 'Di ba? Ang pinaka gwapo ay ang anak ko. Malamang anak ko, subjective yun eh. 'Di ba? Hindi naman general truth, kahit ba naman mukhang kabayo yung anak mo, anak mo yan, hindi yan ang pinakagwapo sa'yo. 'Di ba? Pero pagka may tututol ba pag sinabi ko na matamis ang asukal? Walang tututol sa inyo. 'Di ba? Hindi katulad pag sinabi ko masarap ang luto ng nanay ko. Sa'yo, hindi. Maalat yung luto ng nanay mo. Doon sa isa naman, hindi ko malasahan eh. Paiba-iba kasi yun eh. Depende sa pagtanggap ng tao eh. Ano pa mga example niyan? Yung movie na pinanood natin. Nanood tayo. Nagandahan ka ba sa movie? Oo. Ang ganda. Ma-action kasi eh. Kasi ang gusto mo ang movie, yung puro bakbakan. Puro putukan yun ang gusto mong movie. Ikaw, ang gusto mo kasing movie, kaya hindi mo nagustuhan, ang gusto mo, comedy. Kaya hindi ka nag-enjoy. 'Di ba? Doon tayo may kanya-kanyang pero ang pinag-uusapan natin dito, yung objective. 'Di ba? Ano yung mga objective na pwedeng nating pagkasunduan? O ang artista sa movie ay si Piolo Pascual. Objective truth 'yon o hindi? Kahit ba naman nakamaskara ako, sasabihin ko, si Piolo Pascual ang bida doon sa napanood natin. Ikaw, mag-a-agree ka, di ba? Kasi napanood mo din si Piolo Pascual doon eh. O ikaw din, pangatlong kasama ko na nanood ng movie, mag-a-agree ka. Kasi nga, objective truth yun, di mo pwedeng tutulan. Di ba? Hindi mo pwedeng, hindi, para sa akin si si Jericho Rosales yan eh. Para sa akin si Dingdong Dantes. Hindi pwede. Kasi alam natin lahat na si Piolo Pascual yung bida. Yun ang objective truth. Diba? Hindi mo pwede sabihin na para sa akin maasim ang asukal. Hindi pwede yun. Diba? Kaya yung objective truth na yan, kahit ano pang katayuan mo sa buhay, kahit ano pang itsura mo, pag yan ang sinabi, yan yung mga bagay na pwede mong i-double check. Wow, sinabi ko dito may nagtatago do sa video ni Reborn. I-double check nyo. Or sinabi ko, dinilit ni Reborn yung si Donsky na lang. Dinilit ni Donsky yung yung video niya sa school. O i-check nyo. Dinilit nga. Makikita natin lahat. Dinilit. Objective yon. O nakamaskara ako hindi na ba totoo yon? Kayo naman. Diba? Naiintindihan nyo na ba yung explanation ko o hindi? Sabi niya, and besides, nag-debunk ka na. Nag-debunk ka na nga, then paulit-ulit ang debunk mo. Siguro alam mo, wala maniniwala sa'yo, no? Alam ko talaga. Alam ko talaga wala maniniwala sa'yo. Dahil bulag yung mga tao eh. Di ba? Kaya nga, tama ka dyan, paulit-ulit yung debunk ko. Di ba? Kasi alam mo maniniwala, alam mo maganda naman pag paulit-ulit. Paulit-ulit din silang binabarinahan sa ulo. Hindi nila maiiwasan yung kada upload ko. 'Di ba?
Tsaka, ano ngayon kung paulit-ulit, anong effect nun? Ano ba masama doon? Kung paulit-ulit. Doon sa walang maniniwala, yes, alam ko, walang maniniwala sa akin. Kasi matitigas ang ulo ng tao eh. Diba? Di mo na kasi maipakita ang mukha. Kita mo? Wala namang connect yung mukha. Hindi. Does it make sense ba? Itong sentence niya, and besides, nagdebang ka pa ulit-ulit, di mo, alam mo siguro na maniniwala sa'yo, no? Di mo kasi maipakita. Anong connect nung hindi ko maipakita ang mukha sa walang maniniwala sa akin? Or dun sa paulit-ulit na pagdebang ko? Di ba? Pwede nyo naman i-double check yung sinasabi ko. Di ba? Part ng due diligence nyo, i-double check nyo. Mali ba yung sinasabi ko? Mali ba yung sinasabi ko na na pinatay nila yung ilaw nung lumilipad yung motion ball? Double check nyo. Pinatay talaga nila yung ilaw. Ano yung reason? Aba, bahala kayo kung anong reason. Ba't kailangan patayin yung ilaw? Di ba? Kaya gusto mo umamin sila na fake. Di ba? Well, sa YouTube ka mag-report, may options na misinformation. Sino ka pa para umamin sa'yo? Marcos ka? Bakit? Bawal ba? Bawal ba yung sinasabi ko? Gusto ko umamin sila. Ikaw nga, gustuhin ko rin yung sinasabi mo eh. Bawal ba ako magsalita? Bawal ba yon? Na umamin na sila? Kung ayaw nila umamin, huwag silang umamin. Basta sabihin ko, umamin kayo. Oh. Bawal ko bang sabihin sa kanila yon na umamin sila? Aminin mo sa tao na di ka. Ba't ko aaminin? Eh kung yun ang apelyido ko. Marcos. Di ba? Sabi ganun, mag-report daw ako, may options na misinformation. Sabi niya. Di ba? Ilang beses nang ginagawa yan, ano ang nangyayari? Yung nag-check sa YouTube video, alam kasi nila fake yung ina-upload. 'Di ba? Pumapasok sa entertainment yung ano nila, yung videos nila. Alam mo yung mga OFW, panoorin mo yung panoorin mo yung interview ko sa OFW. Sabi nila, hindi naman namin alam sir, bungo yan eh, na bawal sa YouTube yan or yung mga gumagawa ng green screen, hindi namin alam yun. Ang alam lang namin, manood lang. 'Di ba? Yun ang hindi mo iniisip. Di ba? Sa lahat ba ng oras maire-report mo lahat yan? Eh di sabihin ko na lang hindi totoo dito. At isa pa, bawal ba itong ginagawa ko? Nasabihin sa kanilang umamin na? Na kung talagang may aaminin sila, di ba? Ikaw naman. Sabi niya, sino ka para umamin sa'yo? Isa ako sa audience eh. Hindi dahil Marcos ako isa ako sa audience, isa ako sa inuulol pag nanonood sa kanila. Tama lang na malaman ko yung totoo. Ikaw, agree ka ba doon? Na kailangan malaman natin yung totoo? Abay, tanga ka kung sasabihin mo na na sino ako para umamin sa akin. Audience ako eh. Karapatan ko malaman yung totoo eh. Nanonood ako sa videos nila eh. Karapatang malaman ko yung totoo doon sa ginagawa nila doon. Wala akong pakialam sa personal na buhay nila, kung ano yung tunay na pangalan nila. Wala akong pakialam doon dahil hindi naman yun na napapanood ko eh. Ang napapanood ko doon yung video nila. May pinapakita silang multo doon. Alam kong peke. Inuulol ako. Hindi ba ako magdedemand ng katotohanan noon? Ikaw naman. Masyado ka namang nagtatanggol dyan. Di ba? Gigil na gigil ka sa akin dahil napahiya ka eh. Sabi ganon. Ano ba yung sinabi mo dito? Sabi niya ganon. Sabi ko kasi ganon. Huwag ka maniwala sa akin, ako na nagsasabi sa'yo, stick ka lang kay Donsky.
padala ka pera, ha 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 ha. Sabi kong ganon. Sabi niya ganon, ano naman ang basihan mo na kay Donsky ako o pabor ako sa kanila? Anong binasihan ko? Sinabi mo dito, min eh. Na sino ako para mag-demand sa kanila na umamin? Sino ka para umamin sa'yo? Diba? Hindi mo ba pinagtatanggol yan? Hindi ka ba isa sa audience niya mga yan? Wag kang plastic, kilala mo sila. Isa ka sa audience niyan eh. Dapat nga magkakampi tayo na pilitin silang umamin, di ba? Dahil inuulol tayo niyan. Ikaw kaya, ululin kita dito. Ikaw nga, pinapaamin mo ko dito na hindi ako Marcos eh. Sino ka rin? Tingnan mo, yung mga bobo, hindi nila alam yung yung nagdo-double standard sila, ano? Di ba? Sabi, sino ka para umamin sa'yo? Then dito, aminin mo sa tao na di ka Marcos, di ba? Double standard ng animal. Kaya nga sabi ko siya, wag ka maniwala, stick ka na lang kay Donsky, padala ka pera. Sabi niya ganon, ano naman basehan mo na kay Donsky ako pabor sa kanila? Diversional tactic yan. Point ko is lumugar ka sa tama. Hindi ba tama ako nakalugar? Animal ka? Hindi ba tama ako nakalugar na sinasabi ko yung totoo? Di ba? Nagbabato ka ng tae sa mukha ng iba, marunong ka din tumanggap, bakit nakatakip identity? Mali ba yun? Mali ba yung pagtakip ng identity? Kaya nga sinabi ko sa iyo eh. 'Di ba? Sabi kasalanan magtakip ng identity, anong batas? Kasi ang pagkakasabi mo dito, nagbabato ako ng tae sa mukha ng iba, dapat marunong din ako tumanggap. Bakit? Ano yung tatanggapin ko? Bakit nakatakip ang identity ko daw? Sabi ko, bawal ba? Anong batas bawal magtakip ng identity? Tinatanong kita, din sabi mo dito, hindi naman kasalanan pero moral responsibility mo sa tao yan. May subscribers ka at followers eh. Sabi ko sa'yo dito, paano si Kaalaman? Hindi niya binubulgar ang identity niya. Alam niyo yung channel na Kaalaman? Kaalaman. Naghahatid siya ng general knowledge sa sa mga kababayan natin. Pero hindi niya binubulgar yung identity niya. Si Kaalaman. So paano yung moral responsibilities ni Kaalaman? Paano nung time na si Jose Rizal ay writer sa isang sa La Solidaridad? Gumamit siya ng code name na Laong Laan ba 'yon? Tingnan natin ang code name ni Rizal, pen name. Pen name Rizal. Anong pen name ni Jose Rizal? Ayan Laong Laan. So walang moral responsibility yung pambansang bayani natin? 'Di ba? Nagki-criticize siya sa Spaniards, mga Laong Laan, di masalang. Ginamit ni naging correspondent siya sa newspaper na La Solidaridad. Yan ang mga code name ni Rizal. Walang moral responsibility yan? Ang tanga mo naman, sir. Ano ba? Paano yung pambansang bayani natin na lumaban sa sa mga Kastila? Walang moral responsibilities yan sa mga nagbabasa sa kanya? Ang tanga mo, sir. Sorry ha, pero napakatanga ng argumento mo. Saan papasok ang moral? Unang-una sinabi mo, hindi kasalanan ang ang mag-hide ng identity. Pero moral, when you say moral, ano ba meaning ng moral? Moral meaning. Diba? Hindi naman kasalanan ng ginagawa ko. Paano nagiging moral responsibility? Concern with the principles of right and wrong behavior. Paano yung pagtago ko ng ng pangalan ko nakaapekto sa moral responsibility ko sa tao yun? Diba? Hindi ba pwedeng ayoko lang sabihin? Karapatan ko yan Kaya nga may Data Privacy Act Diba?
Alam mo, argumento ng tanga talaga, saan ka nalang dinadala eh. Ito, I'm trying so hard para sagutin ka, para maintindihan mo. Kasi kung saan-saan ka na pumupuntang argumento min eh. Nag-start lang yan na kung bakit hindi ko i-debunk si Alpha, pinuna mo na yung pagtago ko ng mukha ko. Pinuna mo na yung pagtago ng name ko. Pinuna mo na yung, ano pa ba to? Personal na ba to? Di ba? Hindi mo na lang isa-isang i-criticize yung mga arguments na ni-raise ko. Yung mga pinupuna mo, walang ano to eh. Walang bearing to sa pinaglalaban natin, men eh. Di ba? Tapos nung sinabi kong ganon, tinanong ko dito, kinokontra mo ako sa sinasabi ko, di ba? Sabi mo kasi ganon dito, anong basihan mo na kay Donsky ako o pabor ako sa kanila? Di ba? Yan ang tanong mo sa akin. Ang sagot ko, kinokontra mo ako sa sinasabi ko, di ba? Tapos bumanat ka dito. Ganyan, magtatanong ka, wag ka assuming. Eh, ikaw nga nag-assume ka dito, men eh. Dito na kumuha ako ng credit sa pag-amin ni Alpha. Di ba assuming ka rin dito? Double standard tong bobo na to, na inis ako. Di ba? Huwag kang assuming hindi ibig sabihin na fake sila sa akin, kakampihan kita. 'Di ba? Same goes na kung iisa stand natin, aawayin ko sila. Kung marunong ka bumato, matuto kang sumalo. Anong sasaluhin ko sa'yo? Wala ako nasasalo sa'yo. Ang mga argumento mo, muka, maskara, o ano? Nasagot ko yung kung bakit hindi ko dinidebunk si AlphaGo 01. Ano pang sasaluhin ko sa'yo? Yung hindi alam mo ha, ito ha. Yung mga mo dito, pinagdadadaldal mo dito. 'Di ba? Yung mukha ko, public interest ba yung mukha ko? O yung sinasabi ko? Ano pa, maskara? Public interest ba yung maskara ko? Hindi, 'di ba? Ano pang mo dito? Yung pangalan ko na pagiging Marcos na apelyido ko, public interest din ba? Para sa'yo? Kaya nga may data privacy act eh. Bobo talaga to eh. Naiinis na ako din. Diyos ko. Diba? Marunong kang bumato, marunong kang sumuli. Ikaw nga hindi mo sinasalo yung sinasabi ko sa'yo eh. Diba? Lahat ng mga binabanat mo dito, sinasalag ko lahat. Diba? Dami ko daw diversion. Anong diniversion ko? Kung ano nga yung inaano mo sa akin, yun nga sinasagot ko sa iyo eh. Kahit nga sa maskara, sinasagot ko kanina pa, 'di ba? Yung hindi ko pagdebunk kay Alpha, 'di ba? Yung sinabi mo na na nag-a-assume ako, sinagot din kita. Anong diniversion ko diyan? Dinadirect ko nga sagot ko sa iyo eh. Ikaw nga yung iwas ng iwas eh. Nung nasagot ko na kung bakit hindi madebunk si Alpha, lumipat ka na sa maskara. Lumipat ka. Hindi ba diversion yung ginagawa mo? Napalipat-lipat ka ng argument mo? Truth is like a double-bladed sword. Pag natamaan ka, masakit. Ano yun? Does it make sense? I'm just saying na 12 months ago, nung nag-away-away sila, nagkaaminan. O sila nagkaaminan, hindi sa akin. Dahil hindi ko naabutan yun eh. So, paano ko naging problema yun? Diba? Yang sinasabi ko, bagong member ka, so hindi mo alam. Oo nga! Kaya nga dinidibang ko sila nung una eh. Kasi hindi ko nga alam eh. Eh di sana, wag ka na Paano ako nagsayang ng oras sa kakadibang? Paano ako nag-aksaya ng oras sa kakadibang? Unang-una, hindi oras mo yun na sayang akin. Pangalawa, nababasa mo ba yung mga comments sa channel ko? O, magbigay tayo ng example kay Sir ha. Hindi sayang ang oras ko pag ang mga naririnig ko mga ganito. Hindi ba pagsasayang ba ng oras yan? Yung makikita mo may mga nag-unsubscribe dahil napapanood ako. Dati halos yata ng Ghost Hunter sa Pilipinas nakasubscribe ako pero lalong tumatagal, nahiyagang peke. Grabe pala ang mga panluloko nila sa mga subscriber nila. 'Di ba? Kaya nang malaman ko ang kalokohan
nila sa channel nyo, Sir B, o sa channel ko daw. Baka sabihin mo, nag-credit grab na naman ako, ha? Nababasa nyo ba? Ay, hindi nyo nababasa, sorry. Ayan, o. Kaya ano nalaman daw sa channel ko, so nagsayang ako ng oras o hindi? Di ba? Nawalan ako ng gana at nag-unsubscribe ako. All this time, akala ko totoo yung video ni, nag-unsubscribe na rin ako. Bungo TV, unsubscribe na sila sa akin. Nang malaman ko sa'yo na budol pala mga GH na to. Nagsayang ako ng oras o hindi? Kahit ba naman isang tao lang yung nag-unsubscribe na yan. Nag-unsubscribe na yan. Diba? Kaluluwa pa rin yan, min eh. Yung naligtas na yan eh. Nag-unfollow na ako, diba? Gusto ko yung fake pala Idol Donsky ko, obviously kita naman, di ba? Nag-unsubscribe na ako sa 2 scammer na fake videos, di ba? Idol, bago magbigay ng tuloy, inaalam ko mabuti ko legit. Di ba? May mga na-educate sa sa channel ko eh. Paano mo sinabing nag-aksaya ng oras diyan? Di ba? Ikaw siguro nag-aaksaya ka ng oras sa akin. Tulad ng sinabi ko sa'yo, kung may mapaamin ka 6 months after may new member, edi walang alam yon tulad mo rin, remember? No! Yung video ko, mapapanood at mapapanood nila dahil ganito ha. Tuturuan kita, bobo ka eh. 'Di ba? Dito sa videos na to, pagka mag-upload ka kasi ng video, ito, i-edit natin to video na to ha. Sana makita niyo. Wait lang. Pwede ka maglagay sa description dyan at dito sa may bandang baba. Pwede ka maglagay ng ng tags. 'Di ba? Ayan o. Maglalagay ka ng tags. 'Di ba? Ilalagay mo diyan. Ano ang purpose ng tags na 'yan? Let's say gusto nilang panoorin si AlphaGo01 ita-type nila sa search ng YouTube AlphaGo01. Kasamang lalabas ang video ko. Ita-type nila Kuya Red. 'Di ba? Kaya nga naglalagay ako ng tags eh. Para pag sinearch niya yung mga yan, kasama din ang video ko sa masa-search. Nagets mo na o hindi pa? Isa lang yun sa paraan para para makita din nila yung videos ko. Kasi ang iniisip mo ditong tanga ka, ang sabi mo kasi dito, 'di ba? Ma-search nila video mo, kilala ka. Kung hindi ka pa binanggit ni Alpha, di kita makikita, sablay ako. Wala ka masabi, no? Di ba? Darating ang time, masasearch nila ako dahil sinesearch nila sila AlphaGo01 eh. Di ba? Sinesearch nila sila Donsky na nandun din sa videos ko yung tags nila. At magkakaisa kami ng community, magsasuggest. Isa pang example kung paano nila makikita ito, interview sa OFW ha. Panoorin natin yung interview sa OFW kung paano nila ako nakita. Pakinggan mo. Kaming Dinadalhan nila ng teacher pala. Sa 88 muna. Ngayon, di ganun na. Sabi namin, hanapin nga natin. Paano ba yung contact number na yan? Kasi gusto nilang padalhan si 88. Hahanapin nila yung contact number ni 88. Sinesearch nila si 88. Sabi kung paano. Ngayon, nag-ano kami. Swipe sila. Nakakita yung maskara mo ba? Ganyan. Sino baring ano bare, gumagano'n kami. Yun, hanggang sa, parang may nakikita kaming anomalya, parang... Diba? Hindi ako ang sinesearch ng mga yan, pero yung kaka-search nila sa mga ghost hunters nila, sumasama ako. Kahit hindi nila ako kilala. Nagets mo na o hindi pa? Tanga pa rin? Di ba? Kaya yung katwiran ng bobo, hindi mo naiintindihan yung sistema ng YouTube eh. Masasearch nila video mo, kilala ka. Kahit hindi ako kilala ng mga yan, pag sinearch nila yung idol nila, makikita at makikita ako. Di ba? Kaya nga pwede ako mag-edit ng tags ng video ko eh. Di ba? Maaaring ikaw, hindi mo talaga sinearch, kasi nakasubscribe ka na siguro kay AlphaGo01. Di ba?
nung time na pinanood mo, saka mo lang ako na-introduce. Pero hindi lahat ng oras katulad ng circumstansya sa'yo. Katulad nito magsa-search ako ng video. Punta tayo sa YouTube. Isi-search ko ay, alam mo, pag sinabi ko multo lang ang isa-search ko pero ang daming lilitaw na channel niya. Andiyan si Beams Ghost TV, 'di ba? Si Day and Night Simmer, si Sir Ponggoy, GMA, ang daming maglilitawan niyan kahit hindi yung mismong Ghost Hunter ang i-search mo. 'Di ba? Kahit hindi yung mismong maraming maglilitawan na hindi mo naman sinesearch. Dito na naman, balik na naman tayo. Tsaka kung ma-search ka naman ng iba, asan credibility mo naman, nakatakip. Di ba? Bago mo questionin yung credibility ko, kaya mo naman i-double check kung ang sinasabi ko totoo o hindi, di ba? At you can't deny the fact, may proof akong pinakita sa'yo na may nakukumbinsi ako. Di ba? Maaring ikaw hindi kita makumbinsi, ikaw lang yan. Pero nakikita mo may mga nakukumbinsi ako, binasa ko sa'yo, di ba? Oh. Invalid, sablay. Nagtataka pa siya, Asa ng credibility to? Nakatay mo nakakapagtaka lang kasi. Anong nakataka-taka doon? I-double check mo yung sinabi ko. Kung hindi ka convinced sa sinabi ko, double check mo. Pag sinabi kong kinakalabit ni Sarge si Boy Balod, check mo nga yung video kung totoong kinakalabit. Kaya nga may reaction video ako, di ba? Kaya nga doon pinapakita ko yung videos nila, di ba? Para hindi lang kayo mag-rely sa daldal ko. Para ma-ensure natin yung nakikita ko, nakikita nyo rin. Sabi ko gano'n, mali ka dyan, kaya nga may YouTube standard. Ito naman, napunta naman siya doon sa subject ng pagmumura. Diba? Sabi ko gano'n, mali ka dyan. Kaya nga may YouTube standards mura ka ng mura at pagbobo sa mga tao. May minor de edad na nanonood. Oo, isasuggest nga yung YouTube channel mo. Kaya pala di kita kilala. Babalikan kita ngayon doon sa sinabi mo. May report naman, di ba? Sinabi mo kasi dito, do sa fake ka mo dito, ito. Kaya gusto mo umamin sila na fake. Well, sa YouTube ka, mag-report, may options ng misinformation, etc. Sino ka para sino ka rin para pagbawalan mo ako kung nagmumura ako dito? May report din naman, di ba? Tsaka hindi naman bawal sa YouTube magmura Bawal ba sa YouTube magmura? YouTube cursing guidelines. Tingnan natin, basahin natin Cursing guidelines. Sa mismong YouTube tayo magtanong kung ano bang policy nila sa cursing. If any foul language appeared in the first 7 seconds or was uttered consistently, according to the regulations, your video could be demonetized. Demonetize lang, pero hindi bawal. Wala naman akong pakialam kung ma-demonetize o hindi Hindi bawal. O napahiya ka na naman. May pa-guidelines ka pa. Hindi bawal, madi-demonetize lang yung video. Ano, bobo? Tanga? Mga imbento mo Wala nagsabing bawal. O, ang consequence lang kung magmura ako dito, hindi malalagyan ng ads yung video ko. Bawal ba yon? Hindi bawal. Wala lang ads. Nakapuntos na ba to? Hindi pa. Ay, di ba? Sabi ganun, isasuggest yung YouTube channel, kaya pala di kita kilala. Isasuggest nga yung YouTube channel, kaya pala hindi kita kilala. Sabi niya. Wag yung ang tingin mo sa mga tao bobo at tanga, kala mo naman ang galing. Ba, hindi ako magaling.
Hindi ako magaling, hindi ako matalino. 'Di ba ilang beses ko sinasabi, pasang-awa ako nung high school, nung college, ganun din. 'Di ba? May back subject ako nung college, hindi ako matalino, hindi ako magaling. Pero alam na alam ko kung ginagago ako o hindi. 'Di ba? Alam ko kung binobobo ako o tinatanga ako. Yan ang dapat mong malaman. Ipaliwanag mo ng may respect. Ako ba, nirespeto ba ako ng mga animal na yan? Talagang sa akin ka pa nagde-demand ng respeto, ano? Yung mga inuulol, kahit pa sabihin mong hindi ako kinakausap ng mga yan eh. Nung naging audience ako sa kanila, inuulol na ako sa videos nila eh. Tapos ano, irerespeto ko sila. Di ba? Ululin na nga lang ako sa video, hindi na ako nirerespeto niyan eh. Ilan kaming inuulol sa videos niyan? Ilan ang subscribers niyan? Pag naka 10,000 views yan, 10,000 na tao ang inulol niyan. Tapos maghihinanakit ka, kailangan respetuhin mo. Tanga ka nga! Di ba? Mas higit pa nga sa mura ang pagtawag mo ng bobo sa tao eh. Degrading sa pagkatao yon. Hindi ba nakaka-degrade din na ululin mo yung mga ano? Yung mga magpadala ng pera? Dahil inulul mo? Ikaw naman, hindi mo naman naiintindihan. Talagang makasilip lang talaga to. Hindi ba mas degrading yung pagmukain mo silang tanga na may nirescue yung aswang? Tapos kailangan na makakain ng aswang? Magpapadala ng pera? Ano ba yan? Diba? Bakit? Isa ka ba sa nasasaktan kapag sinasabihan kang bobo? Mga reasonings mo, bobo eh. Ikaw ba nagpapakain sa kanila? Bakit kailangan bang pakainin ako bago ko sabihing bobo ang isang tao? Kailangan pakainin ko sila? Ganyan ka na ba ka-ignorante? Sanay kasi tayo ng binubola eh, no? Di ba ako talaga naman bobo, ba't ko pa plastikin yung mga yan? Di ba? Hindi ako nagmamarunong, pero I'm very sure kapag sinabi ko isang bagay, may ipapakita ako sa inyo. Hindi ako nag-iimbento. Di ba? Gas-gas na dahil ikaw ba nagpapakain sa kanila? Ikaw ba nagpapakain sa kanila? Bakit yung pagsita mo sa maskara ko? Ba't mo ako sinisita? Ikaw rin ba nagpapakain sa akin? Di ba? Di ba naman bobo? Kung ako, nababasa mo ba yung pagmumura sa akin yan? Yung mga ano na yan? Bakit hindi mo rin masabi sa kanila yan? Di ba? Tapos sinabi kong ganon, di ba? Ang dami ng ligaw-ligaw na yung pinagsasabi niya, no? Nakapunta na sa pagmumura, sa ang katwiran niya. Siyempre, iba-ibang topic ko eh. Maraming issue sa'yo eh. Alam nga namang umikot lang tayo sa maskara. Hindi maskara. Sa video tayo. Common sense din, tanga. Hindi naman, never naman naging subject ng argument ang maskara ko eh. Ang primary argument dito yung video ng Ghost Hunter. Or kung sa ating dalawa, ang primary topic natin ay yung hindi pagdibang kay AlphaGo Zero. Kung saan ka na nakapunta min eh. Diba? Wala rin pinatunguhan lahat ng pinuntahan mo. Diba? Sinasabi ko mga mali mo, rumispeto ka sa tao. Huwag kang mangmaliit ng iba. Sabi niya ganun. Sinasabi, anong mali sa sinabi mo? Ikaw nga mali eh. Na-defensahan ko ng maigi lahat ng argument na ni-raise mo sa akin. Inisa-isa ko, di ba? Tapos sinasabi mo mali. Ano yung mali sa ginawa ko dyan? Yung pagmumura? Yun ba yun? Mali nga sinabi mo eh. May pa-guidelines ka pa. Hindi naman buburahin na YouTube yun eh. Di ba? Ikaw nga, hindi mo ko nirespeto eh. Tapos... Huwag mong maliit ng iba daw. Nakita mo ba ang pinagsasabi sa akin ni Donsky kagabi? Ipis ka lang, di ba? Niyaya ko ng mabuting discussion yung Donsky. Ang reply sa akin, ipis ka lang. O tapos ako pang nang mamaliit niyan. Kahit nga si Boy Balud na mas maliit ng subscriber sa akin, niyaya ko na rin eh. Ayaw pa rin eh. Di ba?
Matuto ka. Wala nga ako sasaluhin sa'yo dahil empty lahat ng binabato mo. Huwag kang magtago sa maskara. Choice ko yon, 'di ba? Bakit mo ko kontrolin? Maglabas ka ng nagsasabi sa batas na bawal na nakamaskara. Buburahin ko ang channel ko. 'Di ba? Huwag mo kong kokontrolin sa mga bagay na hindi pinagbabawal. 'Di ba? Yung ginagawa ng ghost hunters mo, bawal? Bawal! Ayon sa batas. Article 318. Yung pagmamaskara ko, may isa-cite ka ba na basihan na bawal? Diba? Huwag mong gamitin ng Marcos ko. Paano mo ma-make sure na hindi ako Marcos? Bawal na bang magkaroon ng apelyido na Marcos? Asawa ni AlphaGo 01, Marcos, pinagbibintangan nga na kamag-anak ko yun eh. O bawal din yon sa kanya? Paano kung Marcos talaga apelyido ko? Tamo ang tanga, ang kitid ng utak eh, no? Sabihin mo kung mas like mo na tumanggi silang fake para may content, respect people. Di ba? Sabihin mo kung mas like mo na tumanggi silang fake para may content. Parang sinasabi niya dito, sabihan ko sila na wag silang tumanggi na fake para magpatuloy ang content. Oy, bobo. Kung makikita mo yung content ko, mas marami akong views pag hindi ghost hunter ang content ko. Tanga pala to eh. Halika dito, bobo. Tingnan mo yung yung views ko ha. I-sort natin sa views. Sort by views. Hindi pala. Paano ba i-sort yung views nito? Para makita na itong bobo na to na hindi ayan o. Pag politics yung ko, Jovelyn Galieno. Tingnan mo mga views ko. Versus dyan sa mga naka 200,000 ako. O, Jay Costura. Diba? Iilan lang ang ghost hunting dyan eh. O, pati itong pag-review ko ng cup na binibili ko. Diba? Ang dami kong pwede i-topic. Ito ang tanong ko sa'yo ha. Yung mga ghost hunters na yan, pagka hindi sila nag-ghost hunting, ano i-content nila? Ako, may i-content ako pag nawala na ang mga ghost hunters, marami akong pwedeng reakan. Yung mga ghost hunters mo, pagka nag-iba ng ng topic yan, ano i-content yan? Diba? Tsaka dapat kang ituwid dahil may followers ka. Wala ka na ituwid, min. Diba? You're out. Diba? Mga argumento pa, diba? Palundag-lundag na lang eh. Sabi niya, kunyari ka pa bungo, ayaw mong umamin sila na fake sila para tuloy-tuloy ang content mo. O kung di gawin nila yung ayaw ko, diba, umamin sila. Diba? Gawin nila yung ayaw ko, di matatalo nila ako nun. Ba't di nila magawa? Anyway, yan lang po ang pinag-usapan natin. Maraming salamat po. Bye-bye.